Good morning at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, may tanong ko lang po yung restitution. Opo, mga retribution. May statement yata isang senador, pwede niyong ibalik yung mga nagnakaw ng pera. Halimbawa na lang kung 100,000,000, ibalik mo yung 10,000,000. Pwede ho ba yan, Attorney Domingo Cayosa, ibalik mo yung 10,000,000 sa 100,000,000 piso, mababa na ang parusa na ibibigay ho sa isang akusado? Hindi ho pwede yun. Pwede. Sapagkat ang konsepto ng restitution sa batas, ibalik mo kung anong ginagaw mo. So hindi ho, wala hong konsepto ng pagdidiskwento at wala yun sa discretion ng judge. Aha. Okay, so pag ikaw ay nagnakaw ng salapi, lalong-lalo na sa pera po ng taong bayan na 100,000,000, buong-buong ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan, opo. At may kakibat pa yung daños perwisyo, civil case and criminal case. Opo, yung konsepto ho ng pagbabalik ng anumang ninakaw o kaya yung wrongfully acquired, nandyan ho yan sa criminal law at saka sa civil law. Pero wala hong yung inaakala ng iba na pwedeng discretion ng judge kagaya ng damages na kung ilan na magkano lang yan. Kung ang ebidensya na patunayan niya 100,000,000 ang ninakaw mo, ibabalik mo 100,000,000. Hindi pwedeng poporsyentuhan ng judge at babawasan niya. Aha. So, yung pong pagsusulong ng isang senador, retribution plus restitution formula, offering doon po sa involved dito sa anomalous flood control at ilang pa mga infra projects, mga anomalya ho dito, yung pong maigsing jail time in exchange para ibalik at least, halimbawa na lang, hindi naman kumpleto sa kanilang nanakaw na pera sa gobyerno, imposible ito mangyari. Tama ho. Iba ho kasi yung konsepto ng plea bargaining dun sa restitution. Ang plea bargaining ay you plead to a lesser offense, guilty ka, para hindi napahirapan ng prosecution, masesentensyahan ka, makukulong ka at a reduced penalty, lower offense. Pero hindi ho kasama dyan yung restitution. Mali ho yung pag-perceive nila. Yung pag guilty ka, higher crime or a lower crime, 100% ibalik mo pa rin yung ginagaw mo. Gayun ho yun. Hindi ho pwede yung makipagtawaran ka, magbalik ako ng kalahating na ninakaw ko, mas mababa na yung aking penalty o kaya ang crime na that I will be charged. O hindi ho ganun yun. Magkahiwalay ho yun. Hindi ho pwede sabihin ng isang akusado, Judge, sorry ho ha, balik ko na lang yung pera, wag nyo na ako ikulong. Hindi pwede yun. Hindi ho pwede yun at dapat hindi. Kaya nga maganda, bantayan din ho natin yung mga ifa-file na kaso kasi ang akala natin, once na i-file ng kaso, okay na. May corruption din sa mga juez. May corruption din sa justices all the way up to the Supreme Court every now and then, di ho ba? Di wala rin mangyayari. Ninakawan na tayo, pagdating dun sa paglilitis na nakawan uli tayo. Di luging-lugi ang taong bayan. Nasaan ang hustisya? Okay. So maganda ho, ilinaw ninyo, yung restitution, 100%, ninakaw mo, ibalik mo. Ibang-iba ho, yung plea bargaining. Okay. Yung proposed retribution plus restitution formula di umano, depende pa rin daw yan sa political will na nagko-conduct na investigation, including ICI, Office of the Ombudsman, Department of Justice at Judiciary. Reaksyon niyo po? Judiciary ho ang yan. Kasi ho yung pag-award o paniningil ng restitution, nasa pwes na yan eh. Wala na sa ICI, wala na ho sa DOJ yan. Wala ho namang karapatan o walang kapangyarihan yung DOJ o yung nabawasan kung ano ang malinaw. Kasi ho, pera yan, amount. So, madaling malaman kung magkano ba yung kinulimpat mo. So, yun ho ay trabaho ng West kasi it is part of the judgment of conviction, yung pagbabalik ng ginagawa mo.
Opo, okay. Dito naman po tayo sa nilabas hong kautusan ng Office of the Ombudsman na buksan uli, no, officially reopening ito pong public access sa SALN ng mga public officials. May memorandum circular pirmado ho ng bagong ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang tanong ho dito, Attorney Cayorsa, totoo ba talaga, dinideclare ba talaga ng mga opisyales ang kanila pong SALN? Hindi ho ba talaga pwedeng gawin ng ilang mga public officials na itago ang kanilang kayamanan? Halimbawa sa mga simulated sale na mga ari-arian? Well, sa batas at sa ating konstitusyon, required sa kanila yan. It's an instrument of transparency and accountability. So required yan. Kung magsisinungaling sila, they will be perjuring themselves kasi under oath ho yan. At dun sa SALN law mismo, merong mabigat na penalty yung hindi paglalagay ng totoong kayamanan sa SALN. And the practical side ho, so it's a legal requirement at may penalty. Makukulong ka dyan, matatanggal sa trabaho. At ang the practical side din ho, kung halimbawa, liliitan mo yung SALN mo at pipirmahan mo yan, hahabulin ka naman sa unexplained wealth. Yun ho ang mangyayari niyan. Kasi pwede hong tuntunin nila kahit yung driver mo, gawin mong owner ng mansion o kaya yung labandera mo o yung clerk mo, gawin mong maglalagay ka ng front owners, dummy owners, madaling tuntunin yan. Meron ho tayong forfeiture law na hindi masyadong ginagamit but dapat ginagamit yan kasi ibabangga mo yan dun sa dinideclare sa SALN. So on the practical side, hindi rin maganda, hindi rin advisable na itago mo yan kasi pwede kang balikan dun sa forfeiture law for unexplained wealth. Mhm. Okay. So, ito pong pagbabalik ng SALN ay sa tingin ninyo ay nararapat lamang? Maganda ho at saludo tayo sabagat mabilis yung aksyon ng bagong ombudsman. Ito ho yung pagwawasto dun sa malaking kamalian ng dating Ombudsman Martinez na walang masyadong ginawa tungkol sa corruption cases. Kaya isang factor yan na lumaganap ang nakawan sa ating gobyerno. So maganda ho yung ginagawa niya at sana ay kayo sa media, tayong lahat, gamitin natin yung access na yan. Ang challenge ho ngayon, hindi lang na masyadong highlight. Mismo ho kasi ang Supreme Court, naglabas din sila ng sarili nilang restriction sa access sa SALN nila. Dapat yan ho, patikusin din. At mag-advocate tayo na tanggalin din ng Supreme Court yan. Mismo din ho yung Kongreso, which is another branch of government, naglagay din ho ng mga limitasyon dun sa access sa mga SALN ng kongresista at mga senador. Dapat din yan ho buwagin. Kasi yung utos ni Secretary Boying Remulla dun lang ho sa mga SALN na naisasubmit sa kanya on the executive side. Opo. Dito naman po sa ICI, Attorney Cayorsa, halos isang buwan pa lamang ang ICI mula nang ito'y mabuo at simulang magtrabaho. Mayroon hong ipinupukol na issue sa ICI. Mabagal daw ito kumilos, may mga humihiling na gawing open to the public ang lahat ng pagdinig na ginagawa nito para may transparency. Ano po inyong pananaw sa mga isyong ito, Attorney Cayorsa? Maaari nating intindihin na medyo mabagal kasi maingat sila sapagkat kung ikaw ay nag-file ng kaso, ang kinakailangang ebidensya, proof beyond reasonable doubt. Pero yung ICI naman, hindi lang naman limited yan ang rekomendasyon nila dun sa pagkakaso, pagsampa ng criminal cases. Pwede ko naman sila mag-recommenda na pagtatanggalin ng mga district engineer, pagtatanggalin yung mga COA na sangkot at mag-report sa Kongreso o sa Senado kung sino yung nakikita nilang sangkot ng mga mambabatas. Wala din o silang ginagawa. Kung mahina, mabagal sila dyan. Ang mas malaking issue at siguro mas interested kayo dito, yung transparency. Mm-hmm. Yung bang sikreto o paminsan-minsan na lang ang press briefing nila selective. So hindi na natin nasisiguro na seryoso ba ito o merong pinagtatakpan. Unlike yung nangyari sa Blue Ribbon Committee at saka sa Kongreso bago ito tinigil,
talagang nabubulgar lahat kung sino yung mga nagko-cover up, sino yung nagdi-delay at sino yung seryoso sa pag-imbestiga. Oho. Because of the lack of transparency, hindi natin nakikita yan. At yung credibilidad ng ICI, patuloy pa rin na kine-question ng iba. Oo. Yung ICI, hindi ho korte. Kahit nga korte, tama ho ba, attorney, may mga pagkakataon sarado sa publiko ang hearing. At tama ho ba? Well, ang korte ho, ang general rule, public yan. Okay. Pwede kayong makinig. Pwede ho kayong makinig. Malinaw ho yan. Kaya nga court of record yan. Right. So very limited lang ho. Yung halimbawa, minor de edad, yung mga away ng pamilya. Yun. Pero itong mga anti-graft, pwede ho kayong makinig. At dapat tayo nakikinig o dapat minaman-manan, minomonitor nyo yung resulta at progress. Kasi ang ating justice system, ating mga hukom, mga quest, mga piskal, super bagal ho yan pagdating sa mga criminal cases. At maya-maya nalilimutan, nadidismiss na lang kasi super tagal. Mhm. So dapat bantayan din yan kasi corruption happens not only in DPWH, COA at saka iba pa, pati ho sa ating justice system. And one indication of that is super bagal, notoriously slow ang ating justice system. Sila bagang naghihintayan ng influensya either side. Mhm. So delay breeds corruption. At marami ng instances na merong pinagtatanggal, natanggal, na-impeach ng mga hukom, mga hurado dahil corrupt sila. Okay. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating Integrated Bar of the Philippines President. Good morning po. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Thank you.